kaninang madaling araw actually. Nagising kasi ako. Alas 2, alas 3. Gising din siya, naglalaro lang. Tapos di ko pa siya pinansin. Nung hinawakan ko, ayun, sobrang init. Nung una, wawa naman, walang tulog. Sobrang taas ng lagnat, umabot ng 38.4. Yung sitwasyon namin, pag nilagnat siya. Ano ko siya ng tubig. Kasi ayaw niya yung full fever. Ayaw niya talaga. Nanginginig siya sa lamig. Wawa naman. Gamit niya. Puro suka pa. Nagsuka siya ng suka. Buti nga nagpalapag ngayon eh. Kanina nasa dibdib ko lang talaga siya. Hindi talaga siya nagpapalapag. Ayaw niya talaga. Buti na lang nagpalapag kahit pa paano. So ayun guys, mamaya update ko kayo ulit. Hey guys, yan, haggard ang lola, walang tulog. Kasi may sakit ang ating batuting. Yung sitwasyon namin, ako kakapainot ko lang sa kanya na alpon. Yung pinapainom ko. Grabe yung taas ng lagnat niya, pabalik-balik lang. Ito ating batuting. Morning to the guys. May lagnat po ako. Ayaw ko po magpababa kay mama. Pero ngayon, sabi sa kanya, ang init niya pa rin. Sabi ko, kausap ako. Kung nakapababa ka saglit, kasi naiihina talaga ako. Kasi si papa niya pumasok, hindi na pwede umabsent. Init siya guys. Sinanduhan ko lang kanina, tinanggal ng unang diaper. Ngayon sinanduhan ko lang siya. Init pa rin. Ang gana kumain, dede. Pero kumakain siya pa konti-konti. Ano? Yes, pamulay ng manok ko. May lagnat. May lagnat. Di ko alam bakit siya nagkalagnat. Kagabi kasi, nilabas ko siya. Hindi siya gabi, alas 5. Nilabas ko siya doon. Punta kami sa taas. Yung sa pagrerentahan sana ng binyag niya. Madilim yung ano nila, pinaka-rooftop. Siguro doon siya nabati. Nanak! Nanonood mo. Wala na sounds kasi. Naka-copyright na naman. Na-copyright ang video ko kapon. Puro sounds ba naman eh. Say hi to the guys. Hi people. Masakit po ako. Ngayon lang nagpababa yan as in. Ngayon lang nakahinga, nakaihi, nakakain. Hininig na ako kanina sa gutom. Puyat din talaga, wala akong tulog. Bawat bakit ganun no, pag ang baby may lagnat, mabilis silang magulat. Parang nanginginig. Kaya natatakot ako pag ganun, sinisiging ko na lang, tas inaalog ko konting katawan, tas pinupunasan ko ng malamig na may yelo. Ito pala yung inaano sa kanya, pamunas ko, yan. Tapos may yelo yan, tuno lang, malamig pa din. Tapos yan, dede, yan, natira, inubos. Pero okay lang, at least, para hindi siya ma-dehydrate. Ang mahalaga naka-dede pa din. Kasi ito yung pinapainom ko. Yung sis, ang mahal niya kahit ang liit-liit niya. Tapos ko lang sa kanya, kaka-temperature ko lang. Kanina na wala na. 38.2 tubig niya, yan. Pagkain niya na doon na sa kusina, nilagay ko. Oops, kaka-copyright. Yan lang, dito kami sa sala ngayon kasi pag doon sa kwarto ba, lalo siyang iyak-iyak. Pero pag kadalasan, pag normal days, doon kami lagi sa kwarto kasi parang nakakahiga-higa din ako. Hirap nang walang upuan sa sala, sis. Tingnan mo, lawak ko, diba?
upuan. Pero dito meron yung sa dining table. Yan. Bye-bye guys! Bye-bye people! Mamaya ulit. Kasi kasuhin ko muna to guys. Kawawa eh. Pero nga at least nagpababa na siya. Nakiusap lang ako. Makinig naman siya. Ang hirap talaga pag may sakit ang mga baby. Kaya kapag yung mga anak nyo, huwag nyo masyadong lalabas, huwag nyo masyadong papahalikan. Huwag nyo nang isipin kung sabihan kayo ng maselan, maarte, huwag masyadong artehan, kaya nagkakasakit. No po, anak nyo yan, kayo ang masusunod. Nanay ka, ikaw ang masusunod. Ikaw ang masusunod sa lahat ng bagay sa anak mo. Kasi anak mo yan. Rules mo yan. Wala ka nang dapat kabahala kung anong sasabihin nila. Ay, sabihin ng ganyan, ganito, ganyan. Wala na. Ikaw yan, nanay ka, ikaw ang masusunod. Yan yung lagi mong tatandaan. Advice para sa mga mga kapwa nanay ko. Hindi natin kailangan mag-isip kung ano yung sasabihin nila. Relatives, mag-anak, ganyan, kung ano. Basta, kasi ikaw ang ina. Ikaw ang nakakaalam ng ng anak mo. Laging ikaw ang masusunod kasi nanay ka niyan eh. Ikaw ang nagluwal, ikaw ang nagdala, dugo mo yan as in, isa na lang kayo ng pusod ng buhay, ng puso. Kung ano man yung chika ng iba dyan, kiber ka na dyan, mi. Hayaan na sila. Basta ikaw, umuhay ka, palakihin mo ng maayos yung anak mo, malusog, may galang, may respeto. Yun yung mahalaga. At hindi nagkakasakit. Hey guys, yan, ganyan kami, kargaserye. Kasi kanina, pag nag-video ko, nagulat siya, umiyak na naman. Ang bilis na lang magulat pag may sakit. Ang init niya ngayon, sobrang init. Pero 38.1 naman na. Nanak! Say hi to the people! Ang hirap no, pag nagkakasakit ang mga baby. Sobrang hirap. Ngayon ko na realize na ang hirap. Kaya kayo mga nanay, dapat kayo ang masusunod sa anak nyo. Huwag yung isipin lahat ng sinasabi ng mga nasa paligid mo. Isipin mo ikaw yung nanay, ikaw ang masusunod. Proof yan. Niniwala ako sa inyo. Kasi ako lumalaban eh. Ako talagang nanay, ako ang masusunod. Walang iba kundi ako. Kakaisming na yung langga ko. 38 na lang po yung niya, temperature. Naka-sleep na siya, kakagising na lang. Then, pinagpawisan na siya. Kaya ganyan na yung buhok. Maganda kasing nalalabas niya yung pawis niya. Kasi pag nalabas niya yung pawis niya, after noon, bumababa yung init niya. Yay! Asus! Ang liksi na naman ng anak ko. Asus! Show your teeth to the people. Ang saya sa pakaramdam na ganyan na naman siya. Tapos mamaya, pakainin ko muna ngayon. Tapos mamaya, yan, pahinga ulit para gumaling na talaga siya. Sis man daw, mainit-init pa siya pero hindi na ganun kainit. There's a beautiful face. Beautiful face. Beautiful face. Beautiful face. Hi, ako si Bea. Ako yung pinakamagandang pinsan ni Ebiana. Ay, lagnat pa.
galing na ang langga ko. Galing na ikaw, nanak. Jesus, galing na yan eh. Wala na siyang lagnat. Sinat na lang. Bumaba na yung lagnat niya. Kanina talaga, sobrang init niya. Tapos di siya talaga nagpapalapag. Iyak ng iyak. Karga lang kami. Hanggang ngayon, nalapag na. Medyo ano na siya. Okay. Sana wag na bumalik. Mamaya. Kasi nakatakot. Sobrang hirap. Pag may sakit. Masus mo lang ang face.